Kumpleto ang team ng Shohoku na bumiyahe papunta sa Ryunan High School. Kitang-kita sa mga itsura ng mga ito ang gigil sa mangyayaring laban. Wala silang inaksayang oras dahil kahit nasa biyahe ay patuloy ang training nila kaya pati mga pasahero ay natakot na sa kanila. Tinanong ni Ayako si Sakuragi kung anong pakiramdam nito dahil ito ang kanyang magiging unang sabak sa laban. Si Rukawa ang sumagot at sinabing nininervyos daw ito. Kitang-kita daw sa itsura niya ang kaba. Nagalit si Sakuragi kay Rukawa at sinabing hindi siya kinakabahan. Samantala, naghahanda na rin ang team ng Ryunan sa magiging laban nila ng Shohoku. Nagwo-warm up na sila at hinihintay na lang ang pagdating nila. Ilang sandali pa ay dumating na ang team ng Shohoku. Nilapitan agad ni Hikoichi si Sakuragi at sinabing maging maganda sana ang laban nila. Sagot ni Sakuragi na lagot sa kanya si Sendo. Nilapitan at binati ni Akagi ang coach ng Ryunan. Sinabi naman ni coach na matagal na daw pinaghahandaan ni Uzumi ang muli nilang paghaharap ni Akagi at nagsanay daw ito ng mabuti. Binati ni Akagi si Uzumi at kinamayan. Hindi naman siya kinamayan ni Uzumi at sinabing tatalunan siya nito. Papunta na rin ang pangkat ni Sakuragi para manood ng laban. Kaso mukhang di sila aabot dahil mas mabilis pa ang takbo ng bike nila kaysa sa motor nila. Oras na para ibigay sa mga starting members ang kani-kanilang uniform. Excited si Sakuragi dahil akala niya ay kasama siya sa unang mabibigyan. Isa-isang tinawag ang starting members para ibigay ang kani-kanilang uniform. Huling pangalan na ang tatawagan at hindi pa rin siya tinatawag. Asang-asa siya na para sa kanya ang huling uniform. Tinawag na ni coach ang pangalan at ito ay si Rukawa. Nanlumo si Sakuragi dahil hindi siya tinawag. Nagalit ito kay Coach Anzai dahil hindi daw siya kasali sa starting member. Sumagot si Akagi dahil ang taas daw ng ambisyon niya. Starting 5 daw agad ang gusto niya konti pa lang daw ang nalalaman niya sa basketball. Para tumigil na ito sa pangungulit kay Coach Anzai ay ginawa na lang ng paraan ni Akagi para magkaroon siya ng uniform. Hindi ito nagustuhan ni Sakuragi kaya pinunit niya ang suot niya. Rambulan na naman ang dalawa at walang gustong umawat. Lumapit si Coach Anzai at sinabing secret weapon siya kaya hindi siya kasali sa starting member. Doon lang siya tumigil nung marinig ito. Tuwang-tuwa siya kay Coach Anzai at sinabing bigyan na siya ng uniform na karapat-dapat para sa isang secret weapon. Pilit niyang kinukuha ang uniform ni Rukawa at tape na lang daw ang numero niya. Ayaw naman pumayag ni Rukawa kaya sila naman ang nagrambulan. Inawat ni Kogure ang dalawa at sinabing number 10 na lang si Sakuragi at 11 si Rukawa para tumigil na lang sila. Wala naman nagawa si Akagi kundi pumayag. Lumabas na ang Team Shohoku sa kanilang dugout at ang nasa isip lang ni Sakuragi ay secret weapon siya. Nakita ng tropa niya na number 10 ang suot niya na mas mababa sa numero ni Rukawa. Sagot ni Sakuragi na mas mababa daw ang numero ay mas magaling. Lumapit siya sa bench ng Ryunan at tinanong kung sino sa kanila si Sendo. Sumagot si Uzumi kung bakit daw niya tinatanong. Tinawag siya ni Sakuragi na bakulaw at sinabing kahit malaki siya ay kayang-kaya daw siya ni Akagi. Inawat naman siya ni Hikoichi. Tinanong na ni Coach Tauka kung bakit wala pa din si Sendo. Ilang sandali pa ay dumating na rin ito. Sinabi ni Hikoichi kay Sakuragi na siya si Akira Sendo. Siya ang kanilang ace player. Nagpalit na si Sendo ng kanyang uniform at ilang sandali pa ay handa na ang dalawang koponan sa laban. Bago magsimula ang laban ay hinarap ni Sakuragi si Sendo at sinabing siya ang secret weapon ng team at siya daw ang tatalo sa kanya. Kinamayan naman siya ni Sendo at aasahan daw niya ito. Nagsimula na ang laban. Napunta sa Shohoku ang unang possession. Na-steal naman agad ito ng Ryunan. Nasa kamay ni Sendo ang bola. Bantay sarado naman siya ni Rukawa. Ipinasa niya ito sa kanyang kakampi at 9-shot ang bola. Oras na para pumuntos ng Shohoku. Pinustihan ni Akagi si Uzumi pero ipinasa niya din agad ito kay Kogure. Tumira si Kogure ng 3. Nasupalpal siya ni Uzumi. Napunta kay Rukawa ang bola at agad siyang tumira. Pero supalpal din siya kay Uzumi. Napunta pa rin sa Shohoku ang bola. Sinubukan muling postehan ni Akagi si Uzumi pero hindi niya ito maatrasan. Sinubukan niyang tirahan si Uzumi pero supalpal din ang inabot niya. Walang magawa ang Shohoku sa depensa ni Uzumi. Dahil nakikita na ni Sakuragi na natatalo na ang kanilang team ay nagpumilit na siyang pumasok para maglaro. Pinigilan naman siya ni Ayako at iba niyang teammates. Sa pagpapatuloy ng laro ay hiningi na ni Rukawa ang bola. Naaga naman ito ni Sendo dahil nabasa niya ang kanilang binabalak. Nagsagawa ng fast break ang Ryunan sa pangunguna ni Sendo.
Hinabol siya ni Rukawa para pigilan. Nag-attempt na tumira si Sendo ng jump shot. Sinubukan siyang sapalin ni Rukawa. Pero ibinigay niya ito sa kanyang kakampi na nakalibre ng isang layup. Basket na naman para sa Ryunan. Tuwang-tuwa ang kanilang coach at sinabi niya sa kanyang mga players na gusto niya itambakan nila ng 30 points ang Shohoku bago matapos ang first half. Walang kaalam-alam ang coach na nasa likod na niya si Sakuragi. Dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Coach Tauka ay niregal niya ito. Galit na galit ang coach at binigyan siya ng technical ng ref. Nabigyan naman siya ni Akagi at binitbit papunta sa bench nila. Sunod-sunod pa rin ang mga puntos ng Ryunan sa pangunguna ni Sendo. 17-0 na ang score. Maalat pa rin ang Shohoku. Fast break na naman para sa Ryunan. Nabasa ni Rukawa na ibibigay na naman ni Sendo ang bola kaya sinubukan niyang abangan ito. Pero fake pass lang pala yun kaya nakalibre ito at gumawa ng isang slam dunk. Sa likod ng pagsasaya ng Ryunan ay nagbabadya ng sumabog ang dalawang player na ito. Nasa possession ng Shohoku ang bola pero na-steal na naman ng Ryunan. Fast break na naman. Nagsenyasan ng dalawa para sa isang alley-oop. Sa pagkakataong ito ay nabasa na ni Rukawa kaya naagan niya ito sa ere. Sinabi niya na tama na daw at sila naman. Nagsagawa siya ng fast break. Napakabilis niya at nilampasan niya lang ang dalawang player ng Ryunan. Nag-attempt siya tumira ng layup. Mula sa likuran ay sinabayan naman siya ni Sendo para supalpalin. Pero ibinigay niya ito kay Akagi na nasa kanyang likuran at nagsagawa ito ng isang gorilla dunk. Nagsisimula ng maging mainit ang laro. Nakakuha na ng momentum ang Shohoku kaya naman ganado na ang buong team. Napansin ni Coach Tauka na si Akagi talaga ang pinagmumula ng lakas ng Shohoku. Iniinda pa rin niya ang ginawa ni Sakuragi sa kanyang puwet. Naging maganda na ang kanilang opensa. Maging ang kanilang depensa ay tumitindi na. Bago matapos ang first half ay nakagawa pa ng isang follow-up dunk si Rukawa. Natapos ang first half sa score na 40-50. Lamang ang Ryunan. Nagsimula na ang second half. Tuloy-tuloy ang magandang ipinapakita ng Shohoku. Dito ay nakagawa pa ng 3 points si Rukawa. 5 points na lang ang hinahabol ng Shohoku. Tumawag na ng timeout si Coach Tauka. Nagalit na ito sa kanyang mga players dahil hinayaan nilang makahabol ang Shohoku. Sinabi nitong ang kailangan lang nilang bantayang mabuti ay si Akagi at Rukawa nang sa ganun daw ay masira ang kanilang opensa. Nakita naman nila si Sakuragi na nag-e-espia sa kanila. Nakainitin na niya ang mga players ng Ryunan. Tinawag niyang pangit si Coach Tauka at sinabing hindi lang si Akagi at Rukawa ang kailangan nilang katakutin. Natawa na lang si Sendo sa inasal ni Sakuragi. Nilapitan niya ito at sinabing ano daw ang itinatawa niya. Baka daw nakakalimutan niya na tatalunin pa siya nito. Lumapit na si Akagi sa kabinanatan si Sakuragi. Humingi naman ng dispensa si Akagi kay Coach Tauka. Itinali na nila si Sakuragi para hindi na makapanggulo. Habang nagsasagawa ng kanilang offense iba ang Ryunan ay mapapansin na tumitingin si Sendo kay Sakuragi na animoy naghahaman ito. Matapos makapuntos ni Sendo ay humarap ito kay Sakuragi at dito ay talagang hinahamon na siya nito. Hindi naman nagpatinag si Sakuragi at sinabing kung yun daw ang gusto niya ay pagbibigyan niya ito. Dahil sa ginawang depensa ng Ryunan ay nahirapan ng maka-score si Akagi. Si Rukawa naman ay halos hindi na nakahawak ng bola kaya paralisado ang offense iba nila. Napansin naman ito ni Coach Anzai kaya naman tinapik nito si Sakuragi at sinabihang mag-warm up na. Hindi alam ni Sakuragi kung ano ang warm up at wag daw siya nitong mautos-utusan. Ipinaliwanag naman ni Ayako na ang ibig sabihin ng warm-up ay mag-stretching dahil ibig sabihin nun ay malapit na siyang maglaro. Naaga naman niya ang atensyon ng lahat nung magsimula na siyang mag-warm up. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng kanyang ball handling. Wala sana siyang balak huminto kung hindi pa sasabihin ni Ayako. Ang ending hindi pa siya nakakapaglaro ay pagod na agad ito. Dahil ito ang unang pagkakataon na makakalaro siya sa totoong laro ay nakaramdam ito ng nervyos. Nung pumasok sa isip niya si Haruko ay lalong lumakas ang kanyang nervyos. Sa di inaasahang pangyayari ay tinamaan ng siko ni Uzumi si Akagi. Nagdugo ang sentido nito. Nagkaroon naman ng injury timeout. Nag-alala si Uzumi kay Akagi pero okay lang daw siya sabi ni Akagi. Bago pumasok si Akagi sa dugout para gamutin ang kanyang sugat ay kinausap nito si Sakuragi at sinabing siya ang pumalit sa kanya. Magsisimula na muli ang laro. Blanko ang utak niya dahil sa sobrang nervyos. Sa unang hawak niya ng bola ay ito ang nangyari.
Traveling agad ang itinawag sa kanya. Habol ang hininga niya dahil sa kaba. Ipinabantay sa kanya si Uzumi. Isang simpleng fake ang ginawa ni Uzumi. Agad namang kumagat si Sakuragi. Para siyang pulakan na tumalon ng mataas. Sa pagtalon niya ay binagsakan niya si Uzumi. Dugo ang ilong nito. Dahil sa sobrang kabado pa rin ni Sakuragi ay wala na siyang makita at marinig sa paligid. Ilang sandali pa ay sinipa na siya ni Rukawa. Ginigising nito si Sakuragi. Para daw siyang may tuliling dahil masyado daw siyang kabado. Nagalit ito kay Rukawa kaya nagrambulan sila sa court. Sabi naman ni Coach Tauka kay Kogure na forfeit na dapat ang laro at talo na sila. Sinabi naman ni Sakuragi na wag siyang makialam. Ganun lang daw talaga siya mag-warm up kaya humanda na sila. Dahil sa ginawa ni Rukawa ay nahimasmasan na si Sakuragi. Dito ay magsisimula na ang totoong laban.